dapat maging handa ang isang magulang sa ganyang sitwasyon. Siyempre tayo baga po, tagapagpalaki lang tayo. Tapos pag malaki na, mahantong sa pagpapamilya. Parang kung sa ano bagay, ano din, i-adjust ng sarili ng isang magulang. Yung mga araw na nandito po kayo sa magulang ninyo, sulitin nyo yun. Kasi darating at darating yung oras, mag-aasawa kayo pare-parehas. Yung mama nyo at papa nyo lang may iwan dito. Mga kalingap, welcome back sa ating munting channel. Ang inyong lingkod, Marcos TV channel po. At ngayong araw, andirito kami ngayong Kalasay Reel sa dalawa sa scholar natin. At siguro may 2 weeks na tayo dito hindi nakapunta or 1 week. So bibisitahin natin sila at kamustahin natin kung ano yung situation nila ngayon. At kasama natin si Commander ni Marco, supportahan nyo din. At tara po, samahan nyo kami. Lakad tayo dito papasok. Napakaganda dito sa lugar nila, presko talaga. Kasi yung ganito, alam nyo mga kalingap, kapag pumupunta ka ng Manila, ganun, ang unang-una mong mamimiss yung pag umuwi ka ng probinsya, yung hangin. Kasi doon, alam nyo nung polluted talaga. Kamusta kayo, Cyril? Okay lang po. Okay lang? Apo. Sure ka? Opo. Okay, buti. Kamusta yung pag-school nyo? Okay lang po, ma'am. Ano yun, nasa ulo mo? Wala po. Ha? Wala po. Ano yan? Tinga? Galing nga, nakadikit sa... Sige daw. Ano yung ginagawa mo pang ano yan? Wala. Pang herban, ganun? Ano lang po, para yung hindi maano yung ano. Yung ano? Yung bangs. Okay. So, kumusta naman si ate mo? Ha? Si Shailene, kumusta? Okay lang. Okay naman. Kumusta yung pag-aaral? Okay nga. Marami pong ang bagan. Ay, ganun? Opo, tapos madaming kakapagod at ang daming mga ano. Mga kailangan comply, ganun? Opo, ang daming gawain. Ay, ganyan talaga po nag-aaral. Talagang kailangan pagtuunan mo ng oras, paglaanan mo ng oras, ganun. Andito na si ate mo, nakauwi na? Opo. Opo. Kasi nagpunta po doon sa kabila. Sa mister niya. Kumusta naman yung baby niya? Okay naman po. Ay, mabuti. Maganda kung ganun. Wala namang problema, walang sakit, walang ano. Wala po. Kailan pa sila nakabalik dito? Kailan yun? May 2 linggo na? Wala pa? Meron na. Meron na? Okay. Yung papa niya pala, saan ngayon? Na-enjoy po. Hindi siya sa bundok ngayon? Baba pa lang po na. Dito po. Gamit. Nagkuha pa ng gamit niya at makakubra po uli sa Mabini. Okay. Hindi ibig sabihin, doon yung Mabini, di ba? Tapos dito yung pinagtatrabaho niya. So, ibig sabihin, pass muna siya dito. Hindi muna siya dito magtatrabaho. Doon muna. Opo. Anong trabaho naman doon? Anong gagawin? Magkukubra po. Kopra din. Dito pala, anong ginagawa niya dito? Kopra din, di ba? Tapos nagtatanim ng pinya. Okay. So, ilang araw si tatay niyo mawala dito? Kapag ba si tatay mo pumupunta doon, umuwi-uwi, hindi? Hindi po. Minsan lang po. Hindi. Uy. Kasi ang layo. Lang na sa ako. Oo, kaya nga. Huwag kayo mag-away. Mag-away kayo ay. Bihirang umuwi. Ibig sabihin, kapag nag-start siya ng trabaho doon, bihirang umuwi dito. Opo. Kasi malayo yun. Kung uuwi-uwi, hindi naman kakayanin siguro. Baka yung kikitain mo, mauwi lang sa pampamasahe o sa anumang service nila. Doon lang mauwi yung nila. Okay. So, kumusta, may cellphone na kayong ginagamit? Wala po. Wala pa din? Wala po. Di pa paano yung mga iba yung kailangan gawin? Ano lang po Nahiram po. Nahiram po kami kay Papa. Nahiram? Opo. Okay. So, sige, ganito, may papromise ako sa inyo. Anong date na ba ngayon? 7 po. 7? Opo. Okay, siguro by 22, kasi hindi kami nakakapunta mga kalingap ng diet. Dito wala ka ditong bibilhan ng ganyan cellphone. Kung meron man siguro doon sa Muslim, sa sentro, hindi naman magandang hindi naman sa pero hindi good quality para sa pag-aaral nila yon. So by 22 siguro pupunta kami ng diet noon. Sure pala, hindi na pala siguro kasi sure na yun. Just na lang, bibilhan natin tong dalawa para may magamit. Ano gusto niyo yan? Ha? Opo. Hindi yata? Parang hindi naman. Ha? Gusto po.
Bakit? Bakit gusto? Para po makatulong po sa pag-aaral. Para po pag may mga, assignment, ma-research na lang po. Ma-research na lang. Ano? Hindi kayo nangihiram. Kasi kung wala si papa nyo, hindi kayo makakapag, Opo. makakapag-research. Sige, pa-promise namin yan. By 22, pupunta kami dito. May cellphone na kayo nun. Ha? Opo. Okay. Tig-ilan kayo? Tig-dalawa? Kahit tig-isa lang. Ha? Kahit tig-isa. Paano kung iisa? Ay, okay na po. Ha? Okay. Mag-aaway yan. Baka mag-away kayo. Ikaw ba? May Facebook ka ba? Opo. May Facebook ka? Opo. Okay. Ikaw, Shailene, meron din. Mas maganda din mga kalingap na may ginagamit cellphone sila. Para pag pupunta tayo dito o may bayarin sila sa school, may message tayo nila kaagad. At yun nga, mga kalingap, iniisa-isa namin yung mga scholar natin kasi yun, para nalalaman natin yung sitwasyon nila sa pag-aaral, kumusta ba yung para ma-provide natin sa kanila yung kailangan nila. Okay. Kayo ba, anong ginawa nyo ngayong araw, Saturday? Naggamas po. Naggamas. Saan kayo naggamas? Diyan po. Ayan, na yan, ginamasan nyo? Opo. Bakit? Damuhan naman sa yan, ba't ginagamasan? Para po malinis. Malinis, tama. Para malinis. Sinong naglaba ngayon? May naglaba ba sa inyo? Si mama po. Opo. Si mama. Kahapon, may pasok kayo? Wala? Wala po. Ano bang meron kahapon? Ba't walang pasok? Teacher's Day. Hindi yung 4 pa yung Teacher's Day. Hindi. Okay, 5 ang Teacher's Day kahapon yun. Kaya walang pasok kahapon. So, kahapon wala kayong ginawa dito sa bahay. Anong ginawa nyo? Pero Meron po. Anong ginawa? nagdamas pa po. Kahapon. Naggamas kami po hanggang ngayon. Kahapon pa kayo nagsimula magamas? Na-miss niyo yung magtrabaho, Ay, kamusta yung kamusta yung experience ngayon na ginamit niyo ba ang bisikleta? Hindi. Magpapasok? Lakad ulit kayo? Opo. Pero po, pag nabili po kami, ginagamit po namin yung bisikleta. Pupuntang, Sentro. opo. Kapag may bibiling kayong mga dito sa bahay o sa school. Okay. So at least gagamit pa rin nila, nakakatulong pa din. Para malungkot si nanay Para malungkot kayo, nay. Malungkot sir at Bakit po? Halika na, dito ka po. Madilim po dyan ay. Bakit po kayo malungkot, nay? Siyempre wala po sir yung panganay kong anak. Sanay baga po ng sama-sama. Okay, nalulungkot si nanay. Pero dapat masaya kayo, nay, kasi may apo ka na. Siya nga po, pero ganun pa man, tinatanggap po namin na mayroon kaming apo na. Okay, blessing yun, nay. Yan ang sa lahat ng blessing, ang pinakamagandang blessing. Kagaya po sa inyo, blessing nyo yung anak nyong apat, di ba? Ganun din po kay, anong pangalan nun? Kay Sherlyn. Sherlyn ba, tama? Okay, so nalulungkot lang si nanay kasi siyempre, yun nga, sanay sila na sama-sama dito, sa bahay, doon pa sa bahay nila. Simula ng bata magkakasama na itong mga to. Tapos ngayon lang sila naghahiwa-hiwalay. Pero kumusta naman ay may mga ba kayo? Naging bill ba kayo sa dait? Yung bill po ay nakahingi naman po kami sa malasakit baga po. Yung kakulangan nung nagastos namin dun sa PhilHealth. Kasi ang anong PhilHealth ko lang ay 14,000, may balance na 7,000. Kaya yung 7,000 na ilapit nyo yun. Ang galing din mga kalingap, si nanay pala may PhilHealth may PhilHealth pala kayo. Tapos sila yung beneficiary nyo doon. Ang yung galing. pong panganay ko 18 kasi ngayon sunod pong taon di ko na cover. Hindi na siya covered. Hindi na siya covered kasi may age lang doon Pero at least umabot sana ng anak na siya, nagamit niya yung PhilHealth ninyo. At wag naman sana na yung alam niyo yun, 'di ba, ang PhilHealth ginagamit yan sa mga emergency. Wag naman sanang may dumating pa sa kahit wag na magamit, basta wag lang magkaroon ng emergency. Nay? Okay. Si tatay pala, kamusta yung kita niya? Ay naman po, nung nakaraan po ay nakuha namin yung namin na trabaho. Di pa tapos ang trabaho ay nakuha na, siyempre kailangan ng anak baga po. Kahit may pamilya baga po, naroon pa rin yung gabay ng isang magulang. Sa pinansyal. Tumutulong pa din kay Sherlyn? Nagtulong po kami kasi po yung biyanan niya ay hindi rin naman po makontak. Wala pong signal baga po sa Mabini. Kaya nandito yung mister ko, naroon ako sa hospital, yun naman po ang kinuntak ko yung mister ko, napadalang kami ng pangailangan sa lait. Okay. Parang may nagtataka ko, nasan si Jixer pala?
So, nagbabasketball. Nagbabasketball? Siguro po nasa basketballan. Nasa basketballan? Okay. Si tawag dito, si Sherlyn po nanay, ano po ba yung plano? Dito ba siya o uwi lang siya doon? Sabi po ay nung pong may tinapos namin trabaho, doon po pinapaalam naman po sa akin yung manugang ko na doon muna kasi wala siya ditong kasama baga po. Kaya nagpayag naman po ako. Siyempre pamilya na siya. Ang inaano ko lang po, parang kung saan nakakalungkot baga po. Pag minsan darating ka, walang tao dito. Sanay na laging nandito siya. Kaya ayun, magiging ano na lang din po. Yung anuhan na lang yung sarili. At ano na yun, yung kumbaga Nasanayin. isa-isa na yung sarili sa ganung sitwasyon. May pamilya. Kasi nanay, alam ko po na nararamdaman nyo kasi itong dalawa, nasa school yan, madalas itong tatlo. Talagang simula nung mangyari yung kay Charlie na aksidente, sa tuwing uuwi kayo ng bahay, siya yung unang-unang nadadatnan ninyo na naandun, di ba? Kaya talagang maninibago talaga si nanay. Pero ganun pa man, dumating na po yung ganyan na pangyari, no? Ang kailangan na lang ni nanay, mag-adjust, mag-move on, na yung anak niya ay magkakaroon na ng sariling pamilya, ano? May bubuuin na sariling pamilya. Lahat po yan. Oh, lahat yan, lahat darating Walang sa matira sa inyo. darating sa time na lahat sila alis na. Kaya nga po, kung sa ano ba dapat maging handa ang isang magulang sa ganyang sitwasyon. Siyempre tayo baga po, tagapagpalaki lang tayo. Tapos pag malaki na, mahantong sa pagpapamilya. Parang kung sa ano baga ano din, i-adjust ng sarili ng isang magulang. Sa panahon po ngayon, okay, ko na po na-adjust ko na rin sarili ko dun sa anak kong panganay. Kasi po mahirap pag-isipin mo na ganun, maapektuhan lang yung sarili ko, maging okay na kami mag-asawa sa ganun. Tama yun. Cyril, halika Cyril. Tsaka si Shailene. Tama ba Shailene? Kayong dalawa dapat sinusulit nyo yung time na habang nandito po kayo sa poder ng mama nyo. Sinusulit nyo ba yung oras, yung banding kapag magkakasama kayo? O hindi? May kanya-kanya kayong mundo. Hindi po. Na ito sa loob lang po kami, yung kwentuhan, ganyan. Pero yung banding na may anuhan ko, saan mapunta. Mag-swimming, ganyan. Wala kayong ganun din yung nararanasan yun. Ay, grabe. Ang dami Kaya ang nating iniisip tinutulungan na lang po ganito. namin, Sir Marcos, na kung yung iaalis namin dito sa, halimbawa, ganito, maalis kami, mabanding kami sa maligo, ganyan. Ang iniisip po namin mag-asawa, yung ibabanding namin ng pamilya, yung maghahanap na ng financial para susunod na araw naman. Sa kakulangan ng Galing. mga anak. Yun po Kasi ang yun naman, hindi naman masama gawin kung alam mong medyo may sobra ka, di ba? Pero kung alam mo naman na talagang sasakto lang din o kukulang pa, eh di yung araw ngayon na ipagliliwaliw mo, itrabaho mo na muna at kapag may sobra na, dun nyo ilaan yung oras, di ba nanay? Dapat kayo sa sarili yung mga araw na nandito po kayo sa magulang ninyo, sulitin nyo yun kasi darating yung oras, mag-aasawa kayo pare-parehas, yung mama nyo at papa nyo lang may iwan dito. Hindi naman papayag, hindi rin naman maganda na kayo may asawa na magkakasama pa rin kayo nila mama mo, no? Bubukod kayo. So darating yung oras na wala na kayong oras, bibihira na kayong pumunta dito. Darating yung oras na yun na mamimiss kayo ng nanay ninyo. Kaya yung mga araw na nakasama niyo siya, sulitin niyo yun, no? Lalo na hindi pati natin alam yung buhay ng bawat isa sa atin. Nakangiti to. Si Cyril nga, mapapayak na, oh. Di totoo yun. Yung sinishare namin sa inyo, totoo yun. Yung lalo na ang nanay natin tumatanda, hindi natin alam kung kailan sila, yung oras nila, pwedeng tayo, yung mauna pwedeng sila, hindi natin alam. Kaya dapat yung bawat oras na magkasama, sulitin yun. Giyak ito. Sulitin natin yun. Kaya nga sabi ko diyan sa mga anak ko habang malakas pa kami ay yun nga yung gusto nila sa buhay gawin nila yun para yung danas namin na hirap di nila maranas yun. Kaya Malambot ang puso nitong bata na ito. Siyempre. pag nga ako natrabaho ng kahit dito lang sa sentro mapalam ko sa kanila minsan ay paano ko sideline muna akong matrabaho diyan katulong. Naiyak na yan at sabi mama wag na mama makakaraos din tayo. Sabi ko naman ay hindi anak ko kulang pa rin yung kasi yung trabaho ni papa mo pang araw-araw lang paano naman yung gastusin sa school. Sabi niya sige na mama ay sige mauwi na lang ako mapaalam ko sa aking amo. Uwi ako ng Biyernes ng hapon, Linggong maga sabay-sabay tayo pag-upasok sa ako ninyo. Ganun ang ano ko sir. Para sa mga anak. Para sa mga bata na.
Alam nyo, Cyril, yung time na kapag dumating ka na sa time na gano'n na may asawa ka na, Nahirap. yung nanay mo na maisip mo dati magkakasama lang kami, yung nanay ko lagi kong kasama, pero ngayon nandito na ako nakabukod. Mahirap niyan kung sa malayong lugar ka pa tumira. Siguro sa isang buwan baka hindi pa ikaw makauwi. Parang ako. Ang hirap. Si Commander, ang mga magulang nasa norte, nandito siya sa Bicol. Dating kasama mo yung magulang mo, kakwentuhan mo kapag gabi o ano, tapos darating yung oras na wala na, talagang bihira mo na sa cellphone na lang siguro. Doon na lang po magiging komunikasyon sa cellphone. Kaya nga nung yung panganay kong anak ay isang simana lang siya dun sa Mabini, nag-iyak daw siya, naalala yung mga kapatid, kami. Sabi ko sa kanya, i-adjust mo sarili mo at hindi habang buhay tayo magkakasama, anak. Kung may pamilya ka na, kami naman i-adjust namin yung sarili namin na ikaw ay talaga nandiyan ka na. Kumbaga may pangalawang magulang ka na uli na magagabay sa iyo. Kaya naiyak daw siya, sir, pag gabi gusto niyang umuwi dito. Sabi ko, i-ano mo yung sarili mo. Pag magpasok ka ako sa pamilya, normal ka ako, diyan ka na. May solution dyan. Kapitbahay mo yung juwain mo. Oh, yun na lang, Cyril, gawin mo. Kung may kapitbahay ka na, halimbawa, ready ka na mag-asawa, tapos ang asawahin mo lang kapitbahay nyo. Para pag nagpagawa kayo ng bahay, di katabi lang din ng mama mo. Pero hindi natin masasabi yun nga, hindi natin masasabi, no? Kasi bata pa naman itong mga marami pang taon yung dadaan bago sila dumating sa punto ng mag-aasawa. Ang pag-aasawa, sir, ay nandyan lang, di ba po? Nadating sa isang tao kung kayo talaga. Pero sabi ko sa mga anak ko, wag muna silang magkaroon ng shoota. Sa crush, may pwede yun kasi paghanga yun ay. Pero yung mag-boyfriend ka, bawal pa yun. Kasi ang isipin nila yung pag-aaral. Yun ang gusto ko sa kanila ay. Opo. Hindi na kasi ngayon pwede mga kalingap yung sasabihin na magulang sa mga bata na dapat mag-boyfriend ka pero alam nyo yung limitasyon nyo. Hindi na po pwede ngayon. Kasi ngayon kahit sabihin mo po sa bata yun na dapat alam nyo yung limitasyon, pag dumating yung tukso po dyan, yun po ang mahirap. Kaya mas maigi na lang, wag muna. Ano, nanay? Okay. Cyril, huwag ka na umiyak. Okay, may kukunin lang sa sakyan. May pasalubong ako sa inyo, no? Tara, Commander, kukunin natin. Iyak si Cyril, oh. Huwag ka na iyak, Cyril. Iniisip na niya mo at darating may experience niyo yung ganyan. Tara, kunin natin mga kalingap sa sasakyan yung pasalubong natin sa kanila. At this coming 22, ilalaan na natin yung oras para nang sa ganun ay mabilhan ito mga ito. Kawawa naman po. So shoutout kay Ninong Hawaii. Maraming salamat sa patuloy na paggabay. At sa aming mga ninang, kay Ninang Adel Yuson, kay Ninang Adelina, kay Tita Faye, kay Tita Jo, kay Tita Celia. Sa iba pa po, maraming salamat. At ngayong araw ay ayan, umiyak si Cyril. Pinayak ni Commander ay. Kasi totoo naman talaga yung darating sa punto na gano'n na may iwanan na yung magulang mag-isa kahit ano pang dami ng anak. Parang nung bago ko lang dito sa Bicol, iyak ako ng iyak. Oo, kasi kahit anong dami ng anak mo, kahit isang dosena pa yung anak mo, kapag nag-asawa na yan lahat, wala na, may iwan at may iwan ka na. So ito, may dala tayong mga groceries. Bahala na sila dito magbukas. Bigat ah. Kasi pag nung dalawa, ano? Kahapon naggamas, hanggang ngayon naggamas. Grabe. Nag-iiyak pa din eh. Oh, ito para sa inyo. Asan niya? Dito ka na. Bahala magbukas niya na. Nag-iiyak mga po at Cyril, ba't ka umiyak? naalala daw si ating niya. Ha? Naalala daw si atin niya. Kaya ko madating na rin yun. Ay, miss mo ba sa ate mo? Halika, dito tayo. Dito tayo. Ay, si Bunso. Parang baka. Ba't nami-miss mo ba sa ate mo, Cyril? Kaya ka naiyak? Ha? Ba't anong reason? Ba't ka naiyak? Wala. Ha? Wala po. Sige na, share mo sa amin. Hindi mo magsalita. Ano yung reason? Ikaw maiyak sa mama mo kasi mas maganda ngayon naririnig niya kung ano yung nasa loob mo. Wala po. Ha? Wala po. Hindi naman pwedeng umiiyak ang isang tao na walang dahilan. Ano yung dahilan? Na-miss mo si ate mo.
O naisip mo kapag dumating nga yung punto ng kagaya ng sinabi ko na magsulo na yung mama mo dito, si papa mo. Naisip mo ba yun? Yep. At saka ang isang mahirap sana, humaba ang buhay na lang nila mama mo na magkasama sila ni papa mo. Ano? Kasi mas mahirap kung alam niyo yun kapag iisa na lang tapos lahat pa tayo wala. Yung alam mo, ano lang, nanay at tatay na lang, o nanay o tatay na lang natin yung mag-isa sa bahay. Ayun yung masakit sa dibdib. Buti sana kung magkasama pa ang nanay at tatay mo, okay pa rin, medyo mapanatag ka pa rin kasi dalawa pa rin naman sila nagsasama hanggang huli. Pero mahirap kung yung mama na lang ang may iwan o tatay na lang ang may iwan. No? Okay lang yan. Ganyan talaga yung buhay sa Iril. Ganyan talaga yung reality ng buhay natin dito sa mundo. Darating at darating sa time na maghihiwa-hiwalay talaga tayo. No? Okay, huwag ka na umiyak. Tiyahan mo sa 22, maging masaya ka na kasi may cellphone ka na. Huwag ka lang makipag-chat sa boyfriend mo. Ha, huwag gamitin sa pakikipag-chat, gamitin sa pag-aaral. Ano? Okay. O, sige, huwag na kayo malungkot. Paano? Sa ngayon, pupunta mo na kami. Apa. Pero tayo, huwag ka na umiyak. Maraming salamat po. Okay, welcome sa Sherlyn. Ano ba? Sailin. Pupunta na kami, ha? At yan yung babalik kami dito, tapos samahan nyo ako sa school nyo, ha? At lahat ng ano doon, kung may susunod na pag kailangang bayaran o i-advance na natin, no? Para hindi na kayo nila kumbaga ay masabihan pa na ganito may bayarin tayong ganito ganyan. Advance na kayo, at least lagay na yung loob nyo na bayad na kami yan. Ano? Okay. Sige mga kalinga, pupunta na kami. Yakin, pupunta na kami. Salamat. Ingat po. Sige po, welcome po. Tara mga kalingap, babalik na tayo. At by 22, punta tayo sa school nila. Alamin natin lahat ng kailangang asikasuhin sa pag-aaral nitong dalawa. Para naman makapagtapos po sila ng pag-aaral. Kasi tayo nakafocus tayo, ang Marcos TV channel po ay nakafocus sa pag-aaral ng mga kabataan. Kasi gusto natin nasa kamay nila yung pagbago ng buhay nila. Tayo mag-guide lang, maibigay sa kanila yung edukasyon. Yun lang po. Maraming salamat sa ating cameraman, Commander ni Marcos Alma Vlog, sa kanyang Facebook page. Support niyo po. Support niyo yung yung bagong subject. Si Rose, ayan. Si Rose, ayan. Napaka-bait na bata, nagdurog sa puso ng karamihan. Okay, salamat po mga kalingap. Pagpalain po kayo.